Minsan pa ho, purihin natin ang ating Panginoon. Isang maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ikinalulugod po namin na kayo'y makaisa sa oras na ito sa pinakamataas na antas ng pagsamba at pagpupuri, ang banal na misa. Tayo po ngayon ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Bilang panimula, sama-sama at buong sigla nating awitin ang pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di maliri na hindi na sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawat, pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapay, ibig niyang mapahamak tayong lahat." Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, "Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil." Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkias sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig kundi burak ang laman sa balon, kaya't lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom, pagkat wala ng pagkain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon'y gawin. Pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon'y Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon'y gawin. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inialis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon'y gawin. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon'y gawin.
Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoon Diyos, huwag ka nang magluwat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya kinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban sa mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikipagtunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napaningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi ito natutupad. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambayanan ay mamamahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3.
Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Mike and Sister Belen, sa atin pong lahat, purihin natin si Yahweh El Shaddai. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga alagad, kinakausap ni Jesus yung mga taong malalapit sa Kanya, yung mga taong nakakarinig ng salita niya, yung mga taong kasama niya. Kinakausap niya. At ito ang kanyang sinabi, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana ang apoy na yan ay magningas." Apoy sa lupa. Kaya yung kanyang mga alagad dapat nag-aapoy din sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sabi pa ng Panginoon, "Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi." Mukhang kakaiba ito Sabi natin, si Jesus ay prinsipe ng kapayapaan. Di ba? Sabi natin, si Jesus ang prinsipe mismo ng kapayapaan. Pero ngayon, ang sinasabi niya sa kanyang mga alagad, "Akala ba ninyo kapayapaan? Hindi. Magkakabaha-bahagi." Bakit ganoon? Mukhang kakaiba. Ano ang ibig sabihin ng kanyang salitang ito? Na hindi kapayapaan. Alam po ninyo, ibang kapayapaan ang tinutukoy sa atin dito ng Panginoon. Akala nyo ba ang kapayapaan dahil walang putukan? Ang kapayapaan, akala ba natin may payapang nangyayari kung puro kompormiso ang ating gagawin? O absence of noise? Ang tinutukoy na kapayapaan ng Panginoon dito, ang kapayapaan kapag nakilala mo siya sa iyong buhay. Amen? Pag nakilala mo si Jesus sa iyong buhay, kapag nagkaroon ka ng inner conversion, pag nagkaroon ka ng intimacy with Him, pag si Jesus ay namumuhay sa iyo at ikaw ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban, ito ang tunay at malalim na kapayapaan sa ating puso. Hindi lamang po yun. Pag ikay namumuhay na kasama ng Panginoon, nakilala mo siya sa iyong buhay, at ang iyong daan ay daan ng Panginoon, aba, mag-aapoy ka talaga. Hindi ka mapipigilan. Kahit ang iyong buhay ay kakaiba, ang sawi sa wikang Ingles, you will go against the current. Hindi ka maiintindihan ng makamundong panuntunan
Hindi ka mapipick up ng hindi rin lumalakad na tao sa liwanag, sapagat ang buhay mo sabi nga ni Brother Mike sa akin kanina, tumawa mo ng tumawa Pasensya ka na yun. Pasensya na kayo. Kasi ang kaharian namin ay hindi sa lupang ito. Tumatahak kami sa landas ng liwanag. We are walking on the way of God, on the way of Jesus. Kaya ang hindi lumalakad sa Kanya ay magkakabahabahagi talaga. Hindi ka maunawaan Bakit ba lagi kang nasa gawain? Bakit ba ikay laging nandyan? Kahit bumabagyo at umuulan, pag nakita kayo ng mga taong nandyan sa paligid, sakay sa kotse, nakita kayo, o yung nasa eroplano, anong ginagawa ng mga tao yan kahit umuulan, nagbabasa sa ulan? But they won't understand. Hindi nila maintindihan sapagkat ikaw ay nakakilala na sa ating Panginoon. And the source of your peace is Jesus Himself. Kaya nga sabi sa ikalawang pagbase, sabi sa pagbasa mula sa aklat ng Hebreo, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na pinagmumulan ng ating pananampalataya. Ituon natin, pero hindi lamang nating itutuon. Si Jesus dapat nasa ating kalooban. Amen? Hindi ka nagko-compromise. Ang gabi ay gabi. Ang araw ay araw. Ang liwanag ay liwanag para sa iyong buhay. Amen? At ito po ang nangyari kay Propeta Jeremias sa unang pagbasa. Si Propeta Jeremias ay patuloy na nagpapahayag ng katotohanan na nagmumula sa Diyos. Siya ang naging simbolo ng, ang sabi ito, kabalintunaan. Sa pagpapahayag niya, anong nangyari sa kanya? Babasahin ko sa inyo Kamahalan, dapat ipapatay natin si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mayayaman. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan, manapay ibig niyang mapahamak tayong lahat. Bantakin mo ito. Nasa kanyang Panginoon, nangangaral siya. Ngunit ano ang tingin sa kanya? Kapahamakan na dapat ipapatay. Kaya anong ginawa kay Jeremias? Ayun, ipinadakip siya. Inihulog siya sa balon. Hindi tubig kundi burak ang laman ng balon. Kaya't lumubog siya sa putik. Pero sa bandang huli na may sinagip si Jeremias. Bakit nangyari ito sa kanyang buhay? Sapagkat ang nakakita sa Diyos, ang namumuhay sa Diyos, krus ang haharapin, katulad ng sinabi sa aklat ng Hebreo. Pero bagamat siya'y nagpapasan o may kinakaharap na krus, siya'y hindi natitinag dahil ang kapayapaang nasa kanyang kalooban ay ang Jesus mismo na kanyang pinananaligan. Katulad ng sinabi sa ikalawang pagbasa. Ito po marahil mga minamahal kong kapatid, ang sinasabi sa atin ng ating binasa ngayong Ebanghelyo. Yes,
mag-aapoy ka pag nakilala mo ang Panginoon. Ikaw ang magbibigay ng liwanag at init sa ibang nananampalataya bilang alagad ni Jesus. Pero tandaan mo, yan ay magdudulot ng pagkakawatak-watak. Pero para sa iyo, no compromise. Ang kapayapaan mo bilang tagasunod ay nagmumula dahil si Jesus ay nasa buhay mo. Purihin natin ang Panginoon. Tumayo kayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, yalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpapasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay naman muli, umakyat sa langit, nalulukod sa kanan ng Amang makapangyarihan sa lahat. Nagmumulang maririto at bukod sa nangabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal na patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang Dala ng inspirasyon ng mga maunang nagpatutuo sa kanilang pananampalataya, dumalangin tayo sa Amang Maawain na huwag tayong panghinaan ng loob at mabuhay bilang mga tapat na tagasunod ni Kristo. Ang ating itutugon, Panginoon, idulot mo sa amin ang karunungan at lakas. Panginoon, idulot mo sa amin ang karunungan at lakas. Nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, pari at diakono ay maging sandigan ng pananampalataya at magsilbing mabubuting halimbawa sa gitna ng paghihirap at pagpapabaya ng kasalukuyang mundo. Manalangin tayo. Panginoon, idulot mo sa amin ang karunungan at lakas. Naway magsugo ang Diyos ng mga propeta sa simbahan upang tawagin ang kanyang sambayanan mula sa pagpapabaya, mapanglaw na pananampalataya at buhay na puno ng maling pangako. Manalangin tayo. Panginoon, idulot mo sa amin ang karunungan at lakas. Nawa ang mga sumusunod kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapari, buhay relihiyoso at misyonero ay sumunod sa kanilang mga tawag kahit na sila'y inaalipusta at hindi naiintindihan. Manalangin tayo. Panginoon, idulot mo sa amin ang karunungan at lakas. Nawa ang mga nasa katungkulan at nagsisilbi sa lipunan
ay umiwas sa nepotismo, pagtanggap ng mga suhol, at pamumulitika, paglingkuran nila ang sambayanan na may dangal at pagmamalasakit bilang kanilang pagpapahayag na sila'y mga tunay na Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, itulad mo sa amin ang karunungan at lakas. Naway laging manguna si Jesus sa ating katapatan sa gitna ng popularidad o material na bagay. Manalangin tayo. Panginoon, itulad mo sa amin ang karunungan at lakas. Please bow your head and we pray for our personal intentions. Dinggin mo ang aming mga hiling, Ama. Bayayaan mo kami ng higit na maraming tagasunod mo na isinasantabi ang sariling pangangailangan. Masunod lamang ang kalooban ng iyong kaharian. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ang paghahain ng alay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating sakripisyo ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain sa iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paulakan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa namin maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil sa hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalubig. Kaya't siya'y ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, namin mahal, iligtas mo aming tanan. O Jesus, namin mahal, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa, ni Jesse naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patulin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ni San Miguel Arcangel, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, pagpas sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng mabatalang aral, awitin natin ang Ama namin. Mawasa
Hinihiling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman po sana ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. God said it so. Love you, love me, love you. God said it so. Love one another. Love me, love you. Love God with all your heart, with all your mind and strength. Love me, love yourself, love your rest too. Love God with all your heart, with all your mind and strength. Love Him, love yourself, love your rest too. Love Him, God said it's so. Love one another. Love me, love you. Love me, love you. Love me, love you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siya nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
against us, any charge must be a lie. For he who gave his son to die is forever on our side. No condemnation for those alive in Christ. The Spirit declaration brings freedom to our life, to our life. He's on our side, ever present for us in the shadow we can hide. Who can be against us? Any charge must be alive. For he who gave his son to die is forever on our side. For he who gave his son to die is forever on our side. He's on our side. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Iniling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay dadasilin natin ang panalangin ni Papa Francisco para sa Hubileo ng Awa. Panginoong Hesukristo, tinuruan mo kaming maging maawain tulad ng Ama sa Langit, at winika na sino mang nakakikita sa iyo ay nakikita rin sa Kanya. Ipakita mo sa amin ang iyong muka at kami ay maliligtas. Ang iyong masintahing pagtingin ang nagpalaya kay Zaccheo at Mateo sa pagkagumon sa salapi, sa babaeng nangangalunya at kay Magdalena sa paghahangad ng ligaya sa mga bagay na makalupa lamang, ang nagpatangis kay Pedro matapos ng kanyang pagkakanulo at nagdala ng pangako ng paraiso sa magnanakaw na nagsisi. Itulot mong marinig rin namin na tila ba sinasabi mo sa amin ang mga salitang binigkas mo sa babaeng Samaritana, kung batid mo lamang ang kaloob ng Diyos. Ikaw ang hayag na mukha ng amang hindi nakikita, ng Diyos na nagpapamalas ng kanyang kapangyarihan, higit sa lahat sa pagpapatawad at habag. Itulot mong ang iyong simbahan ay maging hayag na mukha mo sa daigdig na ikaw ang Panginoong muling nabuhay at niluwalhati. Niloob mong ang iyong mga tagapaglingkod ay mabalot rin ng kahinaan upang magdalang habag sa mga mangmang at nagkakamali. Nawa, ang lahat ng lalapit sa kanila ay madama ang pagsuyo, pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Isugo mo ang iyong espiritu at italaga ang bawat isa sa amin sa pagpapadaloy ng langis ng paghirang upang ang Hubileo ng Awa ay maging isang taon ng biyaya mula sa Panginoon at ang iyong simbahan ay makapaghatid ng mabuting balita sa mahihirap ng may bagong sigla, magpahayag ng paglaya sa mga bihag at inaapi at magpanumbalik ng paningin sa mga bulag. Hinihiling namin ito sa iyo, Panginoong Hesus, sa tulong ng panalangin ni Maria, Ina ng Awa, ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At bago po ang paggawad ng huling pagbabasbas, atin pong purihin at pasalamatan si Yahweh El Shaddai at Panginoong Hesukristo sa biyaya ng Eucharistia.
Marami pong salamat sa inyong lahat na nakiisa sa banal na pagdiriwang na ito, lalo na sa mga nagsipag-alay mula sa Lamp Chapters, Las Piñas, Muntinlupa at Parañaque Chapters. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon at nakasama po natin ang ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde, at ang kanyang butihing may bahay, Sister Belen, at ang kanyang buong pamilya. At pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa ating punong tagapagdiwang, ang Spiritual Director ng El Shaddai PPFI, Reverend Father Sunny Declaro. Purihin po natin muli ang ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Bow your heads and pray for God's blessing. Ama naming mapagpala, ipagkalubong makilala ng iyong bayan, ang ipinahayag na sinampalatayanan at mahalinang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa sa Diyos. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is the song of forgiveness And the song of gentle mercy and of peace. The morning and be filled with the Lord, and sing songs of praise all the as the heavens above us, and your faithfulness as certain as the dawn. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is the song of forgiveness and the song Of gentle mercy and of peace.